Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, tuloy natin yung talambuhay ni Abdullah bin Hudhafa as-Sahmi. Alhamdulillah. Sino nga na bumalik yung dalawang tauhan ni Badan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung pinabatid na nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namatay na si Kisra. Namatay na si Kisra, at yung iba pang mga sinabi niya tungkol kay Badan na kumbaga mananatili si Badan sa kanyang pagiging hari o pamumuno kung magmumuslim siya. Singa kharaja rajulani min indi rasuli sallallahu alaihi wasallam muqaddima ala Badan. Lumabas daw yung umalis na yung dalawang lalaki mula doon sa lugar ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at napunta na sila doon kay Badan. Wa akhbarahu al-khabar, at ipinabatid na nila sa kanya ang balita, yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala la in kana ma qalahu Muhammadun haqqa fahuwa nabiyyun. Kung magkatotoo o kung totoo yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, totoo siyang propeta. Yun yung kanyang hypothesis. Alam mo yun, di ba? Saan ba nagsisimula yung hypothesis? Sa research sa unang hindi, sa grammatically, saan nagsisimula? Sa if, di ba? O kaya perhaps. If and then, kumbaga. Kung ganito, edi ganun, kumbaga. Sabi nga niya, kung magkatotoo, edi totoo nga siyang propeta. Wa illam yakun kadhalika fasanara fihi ra'yan. At kung hindi totoo yung sinasabi niya, tingnan natin. Inshallah. Tingnan natin. Matalino si Badan, at ganito dapat yung tao. Hindi siya yung agad-agad nagko-conclude na isasara niya kagad yung isip niya o yung puso niya sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo na kung ang isang bagay ay may kinalaman sa kabutihan. Hindi niya sasara yung isip niya bigla-bigla, o kaya yung hindi niya rin susunggaban agad-agad, yung bara-bara. Kailangan mag-iisip muna siya. Inshallah. Mag-iisip muna siya. Hindi kasi pwede na yung tao basta-basta lang na nagdidesisyon. Kasi ang mga desisyon natin, hindi lang naman yung sarili natin yung naapektuhan eh. Pati ibang tao. Pamilya natin, lalong-lalo na halimbawa. Kung meron tayong desisyon, meron tayong gagawin, maraming maapektuhan. Lalo na kung nasa posisyon ka ng pamumuno. Kaya nga, marapat para sa sino mang namumuno yung maintindihan niya na ang posisyon niya ay posisyon ng paglilingkod, hindi posisyon ng paghahari. Kasi kung siya bara-bara sa desisyon niya, hindi maraming madadamay. Kaya tama yung sinabi ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, na talakay na natin ito nung nakaraan. Ta'allamu qabla an tusawwadu. Mag-aral kayo bago pa man kayo maging mga pinuno. Kasi kapag pinuno na kayo, yung mga desisyon ninyo makakapekto sa ibang tao. O, kapag pinuno na kayo, mayabang ka na eh. Hindi ka na mag-aaral. Diba? O, katulad dito, mayabang na eh. Hindi na mag-aaral yan. Gusto niya siya na yung magtuturo. Siya yung mangangaral. Ayaw niya yung pinangangaralan siya. Ayaw niya yung pagbabawalan siya. So, napakaganda na kasi kung magiging pinuno yung bobo, magiging pinuno yung tanga, magiging pinuno yung mandurugas, magiging pinuno yung hindi matuwid, masisira lahat. Kahit pa magawa niya na magmukhang gumagana yung pamumuno niya. Kayang gawin ng tao yun eh. Yung mapagmumukha niya na epektibo yung pamumuno niya. Masaya. Parang North Korea. Ganun eh. Ang pinapakita lang ng North Korea palagi, magagandang mga building, malinis na kalsada, organisado yung mga tao. Pero hindi nila pinapakita yung mga tao nila gutom, mga mamamayan nila gutom. Amerika, diba? Magkabilang yun, extreme. North Korea. Alam natin, North Korea mahirap talaga. Pero Amerika,
Kung masasabi ba sa inyo na ang Amerika, hindi siya kasing makapangyarihan ng katulad ng pinapakita nila sa pelikula o sa mga balita, hindi tayo halos maniniwala eh. Pero totoo niyan, naghihikahos din ang Amerika. Paano natin sabi na naghihikahos din sila o hirap din sila sa kalagayan? Hindi kasi pantay yung kanilang distribution ng kayamanan. Yung mga mayayaman, sila lang yung mga mayayaman na maayos yung buhay pinapakita sa sa TV, sa internet, sa pelikula, sa balita. Pero laganap sa Amerika yung krimen. Minuminuto may ginagahasa. Tapos maraming mga bahay nilulooban. Maraming nagpapakamatay. Di ba yung nakita nyo na siguro sa Facebook yun sa Philadelphia? Isang buong kalsada yun. Lugar yun ng mga adik. Mga adik. Nagkalat lang doon yung mga pang-injection. Kasi medyo mapera naman sila. Hindi siya butinitira nila eh. Heroin na mismo. Yung ini-injection. Tutunawin yun. Tapos higupin ng syringe. Tapos tatalian nila yung nila. Ang gagaling nga nila eh. Pwede na sila mag-nurse eh. Tatalian nila ito para lumabas yung ugat. Magalit yung ugat. Yun. Tipo puntirihin nila yung ugat na yun. Tapos injectionan nila. Yung isang kalsada nila, ang tagal-tagal na nung binabalita, hanggang ngayon hindi nila magawa ng paraan. Diba? Anong klaseng makapangyarihang bansa yan? Yung mga tao nila, pinapabayaan nila. Diba yung mga mamamayan nila, pinapabayaan nila. Wala nga, kumbaga, yabang na lang yung nila, pinapakita. Lagi silang bida. Kaya in 2021, nung umatras sila ng Afghanistan, ang totoo niyan, hindi nila kaya eh. Biro mo yan, yung mga Afghan, kinastusan nila ng trilyon-trilyon na dolyar ng sandata. Sabihin na natin na wala pang korupsyon. No? Sabihin na natin walang korupsyon na nangyari. Kasi mahigpit din talaga naman sa US pagdating sa bagay na yun. Lahat ng ilang trilyon na pera na yun, nagastos talaga laban sa mga Afghan. Pero hindi nila natalo. Kasi wala talaga, mahina na sila, mahina ng US. Kaya nga ngayong gera sa Ukraine, hindi sila nangihimasok eh. Papadala lang yan sila ng pailan-ilan na sandata. Pero hindi nila kayang makipagdigmaan harap-harapan sa Russia. Lalong-lalo na China. Kaya maingat din sila ngayon, hindi yung katulad nung nakaraan, di ba? Kapag Muslim yung kalaban, bata pa kayo doon mga panahon na yun. Kapag Muslim ang kalaban, ang tapang ng Amerika magsalita, susugod kami. Isang Amerikano lang mapatay nyo, susugod kami. Ganun sila, President Bush, yung tatay ng Bush na naging presidente. Siya yung presidente ng Gulf War, sinalakay nila Iraq. Basta pag Muslim yung kalaban, ang bilis nila kumilos. Ngayon, Russia yung kalaban, China yung kalaban, tameme sila eh. Kasi wala sila talaga, walang pinagmumukha lang nila na magaling sila. Maaring nakakalamang sila sa teknolohiya. Pero hanggang saan lang ba lalamang ang teknolohiya? Kapag naubos na yung teknolohiya mo, ibig sabihin yung naubos na yung mamahalin mong eroplano, wala nang pang fuel. Naubos na yung mga bala mo na high-tech. Kaya nga yung Germany bandang huli natalo ng Russia eh. Advance ang Germany kung ihahambing sa Russia. Kaso yung Russia, 10 beses na mas marami kaysa sa kanila. Yung mga Russian noon, may pelikula noon, Enemy at the Gates. Totoong nangyari yung ganun eh. Susugod yung mga Russian, sa bawat 3 o 2 sa kanila, isa lang ang may baril. Para pag mamatay yung may baril, kukunin ng isa yung reserba lang siya. Pero sa sobrang dami nila, nagawa nilang ipagtanggol yung Russia. Hindi nasakop ng Germany yung Russia. Tapos bandang huli, nauna pa silang nakapasok sa Berlin eh. Kaysa sa mga Amerikano. Naguunahan yun sila eh. Nauna pang nakapasok talaga yung mga Russian sa Berlin. So matalino tong si Badan. Kaya importante, binigyan ko talaga ng emphasis yung yung pagiging matalino ng pinuno. Kaya din minsan, hindi lang minsan, dapat talaga may ikhlas yung tao kaya pagka makatotohanan. Dapat kilala niya yung sarili niya. Kung alam niya na mahina yung isip niya o kumbaga yung matapat siya sa sarili niya, di ba? Alam niya yung kahinaan niya.
Hindi niya itutulak yung sarili niya sa pagkapinuno eh. Hindi niya itutulak yung sarili niya sa pagkapinuno. At hindi nga dapat niyang itulak ang kanyang sarili sa pagkapinuno. Yun yung lamang ng mga sahaba. Yung lamang din ng mga sahaba sa atin. Sila matatapat sila sa sarili nila eh. Kahit nga si Khalid bin al-Walid, di ba? Namatay na yung mga general nila, 3. O hindi naman siya nagpresenta, di ba? O gawin niyo na akong pinuno, ako nang mamumuno, hindi. Yung mga tao yung pumilit pa sa kanya na maging pinuno para makaalis sila ng Mu'tah o makatras, makaganti sa mga kalaban. So matalino si Badan, mashallah. So nga, falam yalbith an kadima ala Badan kitabu Shiraway. Sa mga ilang araw lang ang lumipas silang panahon, dumating na nga yung sulat ni Shiraway. Ito na nga si Kavad, yung anak ni Kaisar, anak ni Pervez, ang hari ng mga hari. Wafihi yakulo, dumating yung sulat mula doon sa anak. At sabi doon sa sulat, Fakad kataltu Kisra, pinatay ko na ang Kisra, yung tatay niya, pinatay daw niya yung tatay niya. At yung nga sabi sa mga sa mga tala sa kasaysayan, talaga eh, violente talaga yung mga tao din nung yung unang panahon ko. Chinap-chap daw yung chinap-chap niya yung katawan ng tatay niya. Pero habang pinapatay niya yun, kumbaga hiniwa niya yung tiyan tapos pinalabas yung mga bituka. Ganun sila nung unang panahon eh. Kahit yung sa Japan, yung tinatawag na yung harakiri, yung seppuku, yung mga nahuhuli na mga royal family o royal blood, bibigyan sila ng marangal na kamatayan. Ang tinutukoy nila marangal na kamatayan, saksakin nila yung sarili nila. Tapos palalabasin nila yung bituka nila. Pag hindi nila kaya yung sakit, papapugot na sila ng ulo, sisenyasan nila yung tauhan nila na kumbaga pupugot ng ulo nila. Pero yung iba hindi nagpapapugot ng ulo. So, ganun sila ka brutal. So, pinatay na raw niya si Kisra, yung tatay niya. Walam aktulhu illa intikaman likaumina. So meron naman siyang justification kung bakit niya pinatay yung tatay niya. Hindi raw niya pinatay yung tatay niya liban na lamang bilang paghihiganti para sa kanilang nasyon. Kasi naging mapang-api din naman yung tatay niya. Kahit yung mga kababayan nila, sinusupil niya kumbaga. Sinusupil niya. Fakadistahalla katla ashrafihim wasabiya nisaihim wantahaba amwalihim. So yung tatay daw niya, kaya niya pinatay kasi ginawa niyang halal nung tatay niya yung pagpatay sa mga kumbaga maharlika nung Persian Empire. At inalipin daw ang kanilang mga kababaihan at kinulimbat, sinamsam, kinurakot ang kanilang mga yaman. Faida ja'aka kitabi hada fakudli at ta'ata mimman endak. Kapag dumating sa iyo ang sulat na ito, ay tanggapin mo ang pagsunod ng sinumang kasama mo para sa akin. Kumbaga, ang utos niya kay Badan, tanggapin niya yung pinapagbayaan niya yung mga tao kay Badan para sa bagong emperador ng Persian Empire. Pinagbabayaan niya yung mga tao. Kasi kumbaga, yung unang panahon, kumbaga pinanunumpa sila ng katapatan. Pinanunumpa niya sila ng katapatan para doon sa emperador ng Persian Empire. Ngayon nga dito, sa kalagayan natin dito, yung tinatanong ni Hasan, kung pinuno ba talaga yan. Ang totoo niyan, wala naman tayong bay'a sa sino mang nagpapakilalang pinuno dito. Kumbaga, kasi nangyari dito, inaabuso yung pamumuno eh. So gusto nila ng trato, nakatulad ng trato para sa mga khalifa na merong bay'a sa kanila na hindi sila pwedeng pupunahin o hindi pwedeng kumbaga papayuhan man lang o kaya hindi tayo pwedeng mangangaral ng anumang pangaral na tatamaan sila. 'Di ba? Di may mga huling di ba nangyari. Ultimo mabanggit yung salitang manduruga sa Facebook, bawal tayo mag-post ng ganun. Bakit?
Tatamaan kasi siya eh. Ngayon, ano ba talagang kalagayan ng tao na yan? Ng tao na yan, hindi natin yan pinuno. Bumili tayo ng lupa sa kanya, bumili tayo ng bahay sa kanya, yun lang yun. Wala tayong baya sa kanya. Nang itinalaga siyang pinuno, walang ni isa sa atin ng kasapi ng syura na bumoto o sumang-ayon na magiging pinuno siya. Wala ngang ni isang tao yung sumang-ayon na maging pinuno siya. Siya ang nagtalaga ng sarili niya na pinuno siya. Wala. Kasabwat niya siguro, yun. Pero bago pa man nga dumating yung mga kasabwat niya, siya lang naman yung nagtalaga sa sarili niyang pinuno siya. Siya lang. Kaya nga, yung ganitong kalagayan nililinaw natin na, kumbaga, kasi madalas nangyayari yung pang-aabuso kapag yung mga tao hindi kumikilos o hindi nagre-reply o tumutugon sa takot na maaring nagkakasala sila kung sila itutugon. Parang nangyayari sa mga sa mga simbahan, di ba? Bakit maraming mga kasalanan o krimen sa simbahan Katoliko, halimbawa, maraming krimen ang nangyayari nang hindi napapanagot ang baklang pari ng molestya bilang halimbawa. Kasi iniisip ng tao, kapag nagreklamo siya, nagkakasala siya. O masisira ang simbahang Katoliko kapag nagreklamo siya. Ganyan, wini-weaponize nila din yan, ginagamit nila yan. Kaya bandang huli yung, iba sabi niya, wag daw tayo magsasalita laban sa kanya o kasi ang Islam daw yung masisira. May ganun Kaya sabi niya, siya nga raw hindi niya binabanggit kay Atty. Gacod yung nangyayari dito para hindi raw masisira ang Islam. Hindi totoo yun. Sira na ang Islam bago pa man tayo siniraan na niya ang Islam bago pa man tayo magsalita laban sa kanya. So, yun nga, sigaw siya ng sigaw ng karapatan niya, di ba? Karapatan niya, karangalan niya. Walang karapatan ng kriminal sa kanyang karangalan matapos niyang labagin ang karapatan ng iba sa kanilang yaman. Kaya di ba? Meron ka bang nabalitaan na kriminal na nabanggit ang kanyang pangalan sa dyaryo o sa balita na nagdemanda ng libel, nagdemanda ng paninirang puri? Nabanggit yung pangalan niya, estapador. Nagdemanda ba siya? Magdemanda man siya, hindi rin yung tatanggapin ng korte. Kasi makatwiran lamang na ihayag siya. Makatwiran lamang na, kumbaga, mabuking siya para mababalaan yung mga tao. Hindi ito magiging kaso ng paninirang puri. Magiging kaso ito ng pagtatanggol sa relihiyon. Kasi madalas sasabihin din niya ng hindi lang yung mga mandurugas. Yung mga mga gumagawa ng bidaa halimbawa. Sabihin nila, yung mga tagapagtanggol nila, huwag kayo dito mag-aaway sa Facebook kumbaga, huwag kayo magsisiraan dito sa Facebook, nasisira ang Islam. Paano masisira ang Islam? Pinaninindigan natin yung katotohanan. Tapos sabihin mo, masira ang Islam. Bakit yung gumagawa ng bidaa, nung sinimulan niyang gawin yung bidaa, hindi ka naman nagsabi sa kanya na sinisira niya ang Islam? Bakit ngayon yung mga pumupuna sa gumagawa ng bidaa ang sinasabihan mo na naninira sa Islam? Kasi pinagbumukha raw natin magulo ang Islam, tapos nakikita ng kuffar na magulo ang Islam. So, ibig sabihin, namimili lang sila ng kanilang panghahawakan sa kanilang, kumbaga, kanilang interpretasyon sa relihiyon. So, hindi ganun. So, hindi tayo pwedeng namimili lang. Panghahawakan natin ang relihiyon na ito ng buong buo. Kompleto. So yung katapatan sa pinuno para sa totoong pinuno. At yung madalas nababanggit pagdating sa katapatan sa pinuno nga, di ba? Ang tinutukoy doon primarily yung khalifa. So magiging tapat tayo sa khalifa, hindi tayo mag-aaklas sa khalifa. Ang khalifa ay kumbaga, representative ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa mundo. Kaya hindi tayo mag-aaklas sa kanya. Lalong-lalo na kung nagbaya tayo. Nagbaya tayo sa kanya. Ngayon, pwede rin naman kasi hindi ka magbaya sa khalifa Nangyari yan sa mga sahaba. Si Muawiyah, hindi siya nagbaya kay Ali.
Kaya nung nagkaroon ng labanan sa pagitan ni Muawiyah at ni Ali, hindi itinuturing na Khawarij si Muawiyah. Ang tinuturing na Khawarij, yung mga nagbaya kay Ali, tapos bandang huli, nagaklas sa kanya. So hindi tayo Khawarij. Kasi itong nagmamagaling na itong gagong to, di ba yung post-post siya sa GC, Khawarij daw tayo, nag-aklas tayo. Hindi tayo Khawarij. Hindi nga niya alam spelling ng Khawarij, tapos magsalita siya tungkol sa Khawarij. Wagas. Ay, meron ganun, Sir? Pero nandun, haba-haba nung post niya dun, nag-aaklas daw. Pag-aaklas daw ginagawa natin. Hindi tayo nag-aaklas. Kasi unang-una, hindi naman yan kalifa. Pangalawa, hindi naman tayo nagbaya. Pangatlo, hindi naman natin yung pinuno. Bumili tayo ng lupa sa kanya. Bumili tayo ng bahay sa kanya. Pinakinabangan niya ang pera natin. Tapos gusto niya ngayon, alipin niya tayo. Ano siya, sinuswerte? Kaya nabanggit ko nung nakaraan, di ba, doon sa Hijra. Sa Mindanao, nananatiling feudal kasi talaga ang Mindanao eh. May mga datu, silang may-ari ng lupa. At maaaring yung mga tao doon, alipin talaga nila, literal alipin nila. Doon maiintindihan ko pa na mangyayari na maaapi sila eh. Pero dito aapihin tayo, samantalang hindi naman tayo nakikinabang sa kanya ng anuman. Siya ang nakikinabang sa atin. Mas lalong hindi tayo dapat magiging alipin. At mas lalong hindi tayo dapat magpapaalipin. So, nilinaw natin ito kasi nga, baloktot eh. Baloktot ang pagkaunawa minsan ng tao sa usapin ng pamumuno. Baloktot. Kumbaga, syempre, sinasamantala din ito ng mga nasa kapangyarihan. Sabi niya, bawal kayo mag-aklas sa akin, bawal niyo ako pagsalitaan ng masama. Pinuno ako. Inutos ni Allah sa Quran, basahin niyo yung aya, maging tapat sa pinuno. Gago ka ba? Yan lang binabasa mo sa Quran, ang daming aya sa Quran tungkol sa pandurugas. Ang daming aya sa Quran tungkol sa pagiging makatarungan. Ba't di mo yung binabasa? Basa ka lang ng basa nung papabor sa'yo. Kaya dapat magpapakatatag tayo. Kasi tayo ang nasa tama eh. Tayo ang nasa tama. Sino pang demonyo yung nandyan na maghahari-harian? Hindi pwede. Kaya madalas ko rin ito nababanggit kasi yun nga, maraming mga Muslimin nasa kalagayan din natin ngayon. Ngayon kung di sila magkakaroon ng idea na ganito pala dapat, di mananatili silang nasa kadiliman ng pang-aapi. Yung inaapi lang sila, inaapakapakan sila sa pag-aakala na kapag pinagtanggol nila yung sarili nila, ay nagkakasala sila. Hindi. Kung hindi naman tayo lalampas sa hangganan hindi tayo nagkakasala. Kinukuha lang natin ang para sa atin, ang karapatan natin. Hindi natin kinukuha yung karapatan ng iba o sinasagasaan ng karapatan ng iba. Yun nga yung pagdating ng sulat ni Kavad o ni Shiraway. So kinuha na niya yung bay'a doon sa mga tao sa pamagitan ni Badan. Fama inkara abadan kitaba Shiraway hatta tarahahu janiban wa alana dukhulahu fil Islam. So nung nabasa daw yon ni Badan, yung sulat ni Shiraway, na pinatay na ni Shiraway yung tatay niya, itinabi na raw ni Badan yung sulat at agad-agad ipinahayag niya ang kanyang pagiging Muslim. Hindi niya sinabi yung pinapagawa ni Shiraway na kumuha ng bay'a sa mga tao. Hindi niya na ginawa yun. Inanunsyo niya sa mga tao ang pagpasok niya sa Islam. Wa aslama man kana ma'ahu minal furs fi bilad wal Yaman. At nagmuslim na rin yung mga kasama niyang mga Persian sa mga lupain ng Yemen. So yun nga, maaaring yung dalawang tauhan niya na punta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagmuslim din. Baka nga napaisip tuloy ako ngayon, baka si Fairuz ad-Dailami na yung pumatay nga dun sa Bulaang Propeta. Maaaring siya din yun isa sa mga tauhan ni Badan, alhamdulillah. So ito yung yung pagpapatuloy natin sa pagtalakay tungkol kay Abdullah bin Hudafa as-Sahmi, na konti lang nababanggit sa kanya actually. Yung maraming parte dito
nabanggit tungkol kay Badan. In essence, natalakay na rin natin yung kasaysayan ng pagbumuslim ni Badan radiyallahu anhu. So isipin natin yan, kumbaga si Allah talaga kumbaga siya yung nagtatakda ng lahat. Si Badan, kaya rin naman siya nanatili doon sa kanyang pwesto doon sa Yemen. Kasi kapag nalaman ng mga Persian na nagmuslim siya, sasalakayin siya, di ba? Ang nangyari na etong si Shiraway, yung pumatay doon sa tatay niya, di ba, yung pumalit na na emperador. Namatay din to agad eh. Wala pa siyang 1 taon naghari. Namatay din siya agad. Namatay siya sa sakit. Namatay siya sa sakit. Nagkaroon noon ng peste. Namatay siya. Tapos yung pumalit sa kanya, puro may hina na. Puro may hina. Kaya wala na silang lakas o kapangyarihan para masalakay pa si Badan doon sa Yemen. Kaya si Badan, nanatili na siya doon sa Yemen at kumbaga nagkaroon na doon ng outpost ng mga Muslim, alhamdulillah. Baka nga yung kumbaga itong parte na ito ng Yemen, nandun pa rin yung mga mga apo nila. Nandun pa rin yung mga apo ng mga Persian, alhamdulillah, na ginamit ni Allah para mapagtagumpay doon ng Islam. Siyempre nung panahon ng Hurubur Ridda, sila rin ang ginamit ni Allah upang mapagtagumpay ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre sa usapin na ito naipasok natin, naisingit natin usapin tungkol sa bay'a, tungkol sa pamumuno. Alhamdulillah. Yung nga yung bay'a, naalala ko ang bigla Di may lumabas na usapin dun sa Facebook. Merong tinawag nilang Khawarij yung MILF kasi humiwalay daw sa MNLF. Hindi mangyayari yun kasi hindi naman nagbay'a yung MILF kay Nur Miswari. Si Nur Miswari nga hindi nagrereklamo Di ba naghiwalay sila nung MILF mga 1980s. Wala namang sinabi si Nur Miswari na Khawarij sila o nagkaklas sila. So bakit ngayon yung mga tao na ngayon lang pinanganak, hindi nila alam buong kasaysayan, may lakas ng loob na tatawagin ng MILF na Khawarij. So kaya dapat malinaw. Kaya napakahalaga talaga ng kaalaman. Hindi makakarating ang tao sa katwiran, sa pagiging makatarungan o pagiging makatotohanan, liban na lamang sa kaalaman. Siyempre yung kaalaman nito dapat nakaugat din sa sidik pagkamakatotohanan at sa ikhlas, inshallah. So tutuloy natin itong kasaysayan na ito ng mga sahaba. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.